Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, lahat po naman tayo siguro ay nasaktan na ng ibang tao. At nasasaktan tayo sapagkat may ginawang hindi maganda sa atin. Natural lamang yon. Pero alam po ninyo kung anong mas masakit? Yung karanasan ng kataksilan, yung sakit na o yung masaktan tayo ay kadalasan ginagawa ito ng mga taong malapit sa puso natin. My dear brothers and sisters, it is a reality that we are hurt not by people distant from us, but by people close to our hearts. At ito ang naging karanasan ng ating Panginoon. At sa araw na ito sa ating Ebanghelyo, tampok ang pagtataksil na ginawa ni Judas Iscariote. And Jesus experienced the pain of betrayal by no less by one of those people close to his heart. Yung taong pinagkatiwalaan niya, minahal niya, itinuring niyang kaibigan. And imagine paano tinanggap ito lahat ng Panginoon, na hindi lang niya alam yung daranasin niya na passion at death. Hindi lang naman yun na ang alam ni Jesus, pero alam din niya na itong mga itinuring niyang mga kaibigan, mga kapamilya niya, ay mga taong pagtataksilan siya, iiwan siya, ipagkakanulo siya. Ito yung pinagdaanan ni Jesus bago pa man ang katotohanan ng kanyang kamatayan sa krus. Jesus had to undergo these torments in his heart and his mind, that he would be betrayed, deserted, and sold by people no less by those close to his heart. And so Jesus at the Last Supper sa ating Ebanghelyo ngayon was actually appealing to Judas Iscariot. Nung sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, na tila nakikipag-usap si Jesus kay Judas Iscariote, what you are going to do, do quickly. At ito, pumasok na ang demonyo kay Judas. Buo na yung pasyon niya na ipagkanulo ang ating Panginoon. But for the last time, Jesus was actually appealing to him. Pero sa kabila ng ito, si Jesus, ang kanyang reaction, do it quickly. Nagpapahayag na alam ni Jesus na hindi niya kailangan manatili sa sakit ng betrayal, but he had to go forward, move forward. Kasi alam ni Jesus, sa kabila ng sakit ng pagtataksil ng kataksilan, ay mananaig pa rin ang plano ng Diyos. Mananaig pa rin ang kabutihan. Naman mga kapatid, as we accompany Jesus, we also accompany Him in this kind of attitude. Yes, it is really painful to be betrayed by those people close to our hearts. Pero wag naman nating hayaan na masira tayo, tuluyan tayong masira ng dahil lamang sa sakit ng ating pinagdaraanan. But we have also to move forward and allow the good to come out in our experience of pain, in our experience of betrayal. Na alam natin na when we experience this kind of pain, this kind of betrayal, something good will always come out. And this is what happened to Jesus. And this will also happen to us. Na
Sometimes we experience betrayal because God is actually showing our true friends, those people who are true to us. Sometimes we experience betrayal because God is taking away people in our lives so that the best can come out from us or in us. God allows us to experience betrayal so that the good will always come out, the best will always come out. Kaya sa lahat ng mga karanasan natin ng pagkataksilan, pahintulutan pa rin natin na lumabas ang kabutihan, manaig ang kabutihan, at manaig ang plano ng Diyos. Nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.